Ang ating bansa ay sagana sa agricultural lands, kaya kung meron kang kahit konting bakanting lupa dyan, pigkitaan na natin yan. Pwedeng-pwede ang gamitin sa negosyo ng babuyan at siguradong mabenta ang negosyong yan dito sa Pilipinas. Alam naman natin na mahilig tayong mga Pinoy sa pork tulad ng lechon, liempo, chicharon at iba pang putahe. Kaya't ang hilig natin, pigkitaan na natin. Gusto mong malaman kung paano kumita ng ganitong negosyo? Simple lang yan, basta't may tamang gabay. Di ba, Dok? Tama, Kuya Kim. Tuturo namin sa inyo kung ano-ano ba ang mga kailangan mo para magnegosyo ng babuyan. Para mas maintindihan natin kung ano ba ang kailangan mo para maging successful ang isang babuyan, dapat nating alamin at gamitin gabay ang tinatawag na pig farming triangle. Ang success ng babuyan mo ay nakasalalay sa 3 punto na bumubuo ng pig farming triangle. Kinakailangan na masubaybayan ang tamang proseso kada kategory ng pig farming. Sa unang punto ng pig farming triangle, syempre, importante ang nutrition. Ang nutrisyon ay kinakailangan ng katawan upang mabuhay, patuloy na lumaki, at sa iba't ibang proseso ng katawan. Kung kaya't sa ating mga aalagaan, importante ang kalidad ng nutrisyon na ibibigay natin sa kanila upang sila'y lumaki ng maayos at maging maganda ang kanilang performance. Ang sunod na punto ng pig farming triangle ay dapat ring alalahanin ang tamang environment ng mga baboy. Siguraduhin na akma ang kapaligiran ng baboy base sa kanilang pangangailangan. Dahil ang pangangailangan ng ating mga baboy ay karaniwang depende sa kanilang edad, tulad ng uri ng kulungan, temperatura sa paligid, at iba pa. Importanteng isaalang-alang ang mga ito upang maiwasan ang problema sa negosyong ito. Ang huling punto sa pig farming triangle ay ang tamang genetics ng mga baboy. Sa tamang pagnenegosyo ng isang babuyan, dapat tama rin ang breed ng mga baboy na aalagaan at depende rin ito sa operasyon na napili. Yan ang mga dapat tandaan sa iyong pagsisimula ng negosyong babuyan. Tandaan lang palagi ang pig farming triangle. Siguruhin ang tamang nutrisyon, environment at genetics ng mga alagang baboy. Isang uri ng pagnenegosyo ng babuyan ay ang farrow to finish. Alamin natin kung ano nga ba ang farrow to finish operations. Sa farrow to finish, ikaw ay mag-aalaga ng mga breeder na baboy upang sila ay paanakin. Pagkatapos ay sisiguruhin ang tamang paglaki ng mga biik hanggang sila ay maging finisher at ready na for market. Ang proseso ng farrow finish operation ay mas intensive at nangangailangan ng focus at panahon. Ano ang meron dito sa farrow to finish operation at kailangan nito ng intensive focus? Dito sa operasyon na ito ay pagdaraanan ng lahat ng life stages ng baboy at bawat estado ay nangangailangan ng iba't ibang klase ng pag-aalaga. Ang life stages ng isang baboy ay nakadepende sa kung anong uri ng operation ang gugustuhin ng isang nag-aalaga. Unahin nating talakayin ang stages ng mga inahin. Simulan natin sa pagbubuntis o gestation ng isang inahin. Pagkatapos magkaroon ng matagumpay na pagbulog, ang pagbubuntis ay karaniwan na tumatagal ng mahigit kumulang 140 na araw. Dapat ding maiwasan na ma-stress ang inahin lalo na sa mga unang yugto ng pagbubuntis nito upang hindi sila makunan. Tapos mawalay ang mga biik o weaning, ang mga inahin ay pumapasok sa yugto na tinatawag nating dry period kung saan kailangan silang muling ikondisyon at ihanda sa susunod na pagbulog at pagbubuntis.
Ano-ano ba ang mga kailangan para sa isang farrow to finish operation? Ito ang mga basic requirements para makapagpatayo ka ng isang farrow to finish operation. Siyempre, gaya natin, kailangan din ng maayos na bahay ng mga alagang baboy. Unang-una yan dapat sa listahan. At dapat maiwasan ang sobrang dami ng baboy sa isang lugar para makaiwas sa sakit ang mga alagang baboy. Sa bawat hektarya ng lupa, hindi dapat lalampas sa 1,000 baboy ang inaalagaan para naman hindi sila overcrowded. Tayo mga tao, ayaw din natin ng ganon, di ba? Tama! Importante rin na ang babuyan ay malapit sa daanan para hindi mahirapan sa pagbebenta at pagbili ng mga pakain at ibang pangangailangan sa babuyan. Dapat masiguro din na may access ang farm sa malinis na tubig at kuryente. Bukod sa kulungan, siyempre mahalaga rin ang pagkakaroon ng probisyon para sa tapunan ng dumi, ventilasyon at bodega kung malaki ang babuyan. Importante talaga yan, Kuya Kim, kundi lalong mangangamoy ang mga baboy. Sa pag-iisip ng disenyo ng kulungan, kailangan nating isaalang-alang ang comfort zone ng ating mga baboy. Ano naman itong tinatawag na comfort zone ng mga baboy, Dok? Meron kasing iba't ibang temperaturang pangangailangan ng mga baboy, depende sa edad at laki ng mga ito. Kaya sikapin natin na kaya natin itong i-provide sa kanila upang maging maayos ang kanilang paglaki. Gumawa rin tayo ng probisyon upang maiwasan na maramdaman ng ating mga alaga ang mga biglaang pagpapalit ng panahon dahil napakasensitibo ng mga baboy dito. Tulungan din natin sila na maibsan ng mga sobrang init at lamig ng panahon. Maaari tayong gumamit ng kurtina kung umuulan at mga fans naman kung mainit ang panahon. At meron namang iba't ibang uri ng kulungan sa farrow finish operation. Ito ang tinatawag na gestation pen kung saan ikinukulong ang mga inahin mula araw ng kasta hanggang 1 linggo bago manganak. Dito naman sa farrowing crates, ililipat ang inahin 1 linggo bago manganak. Dito na manganganak ang inahin at magpapasuso ng biik ng higit kumulang 1 buwan. Meron itong pakainan at painuman ng mga inahin at biik at brooding area para sa mga biik. Ang nursery pen naman ay ang kulungan ng mga pre-starter piglets o yung mga biik na kawawalay pa lang. Dito sila mamamalagi ng humigit kumulang 1 buwan bago sila ibaba sa grower o fattener pen. Pagkatapos sa nursery pen, ang mga fattener ay papalakihin na sa grower finisher pen hanggang sa sila'y mabenta na. Ito naman ang mga uri ng bubong na pwede mong pagpilian para sa mga kulungan ng baboy. Merong gable at monitor type. Ito ang isang halimbawa ng gable type housing na pwede sa mga mas maliit na operasyon. Ang monitor type naman ay mas ideal sa larger farrow to finish operations at sa mas maiinit na lugar. Ito ang isang halimbawa ng slatted flooring kung saan mas madaling linisin ang mga pen ng mga baboy. Ang ganitong uri din ng flooring ay mas madaling matuyo at di masyadong naiipunan ng dumi. Ito ay mas ideal gamitin sa mga kulungan ng biik. Pwede rin naman itong isang uri ng flooring na tinatawag na solid flooring. Mas abot kaya to para sa mga nagsisimula pa lang ng negosyo. Tandaan na sa solid flooring, dapat ito'y may inclination na 3 degrees para mas madaling linisin ang dumi ng mga baboy. Ang solid flooring naman ay karaniwang ginagamit sa kulungan ng mga fattener. Ngayon, alamin natin kung ano-ano ba ang mga klase ng baboy na para sa negosyo mo, galing sa Vet Expert. Gaya ng nasabi na sa Pig Farming Triangle, ang lahi ay isa sa mga importanteng parte para maging successful ang pagninegosyo ng isang babuyan. Base sa pananaliksik, ang 30% ng tagumpay ng isang babuyan ay galing sa genetic potential, kaya't kinakailangan nating pumili ng lahi na aangkop sa sistema ng ating operasyon at pag-aalaga. Maraming lahi ang mga baboy,
Pero karaniwan na ang ginagamit bilang inahin ang landrace at ang large white o pinaghahalo ang dalawang lahi na ito upang maging F1. Ang mga ganitong klase ng mga inahin ay may superior mothering ability. At para naman masigurong healthy at maganda ang performance ng mga inahin, bigyan sila ng masustansyang pagkain. Ang Mama Pro developer ay pinapakain sa mga buntis na inahin, samantalang ang Mama Pro Milk Maker ang binibigay sa mga nagpapasusong inahin. Kapag sila ay dumalaga pa lamang at hinahanda upang maging inahin, pinaghahalo ang Mama Pro Developer at Milk Maker sa 50-50 ratio para masigurong maganda ang development nila. Pagkatapos manganak ng mga inahin, dapat masiguro naman ang tamang pagpapalaki ng mga biik. At siguruhin na ibigay lahat ng pangangailangan ng mga biik at inahin. Bigyan sila ng sapat na pagkain, inumin, mga bitamina at umaapaw na pagmamahal. Next naman, at para masiguro ang tamang paglaki ng mga biik, may early wean immunobooster para sa unang stage ng pagkain. Ibinibigay ito habang sila'y sumususo pa lamang hanggang 1 linggo ng pagkawalay. Susundan naman ito ng Early Wean Superstart para naman sa pre-starter stage upang maging matibay ang pundasyon ng ating mga palakihing baboy. Ang Pigrolac Premium Hog Starter ay binibigay pagkatapos ng Early Wean Superstart. Ito'y susundan ng Pigrolac Premium Hog Grower at ang panghuli ay ang Pigrolac Premium Hog Finisher. Ang mga feeds na ito ay karaniwang pinapakain ng tigi-1 buwan, ngunit maaari pa rin mag-adjust depende sa nag-aalaga. Mas mainam na ad libitum o walang sawang pagpapakain ang paraan ng pagpapakain sa starter stage. Samantalang ang controlled feeding naman pagdating sa grower-finisher stages. Bakit? Dahil ito'y ginagawa upang maging maganda ang klase ng laman ng ating mga pambentang baboy. Atin namang alamin ang tamang recording ng farm performance para masubaybayan mo ang iyong negosyo. Ito ang simpleng halimbawa ng isang production performance chart kung saan mamomonitor mo ang farm performance. Dito mo rin maaring tignan kung tugma ba ang paglaki ng mga baboy sa inaasahang timbang at kung kumukonsumo ba sila ng tamang dami ng pagkain. Dito mo pwedeng i-monitor ang kalusugan ng mga baboy sa farm at gumawa ng adjustment para mapabuti ang negosyo mo. Tama! At maaari din tayong magbatay sa Swine Production Performance in the Philippines para sa mga target na gusto nating iset sa ating babuyan katulad ng sow index, farrowing rate, target weights at iba pa. Ito naman ang isa sa mga terminolohiyang ginagamit sa pagbababuyan para sa dagdag kaalaman. Halimbawa, ang FCR or Feed Conversion Ratio ay ang dami ng nakonsumong feed sa bawat kilong paglaki ng isang pambentang baboy. Nakabase ito sa 3 bagay. Dok, ano ba ito mga to? Ang initial weight, final weight o ang bigat ng baboy na inilaki at ang feeds consumed hanggang sa maibenta ang baboy. Ito ay ginagawa upang malaman kung efficient ba ang conversion ng ating mga baboy ng kanilang kinakain na feeds. Ang pag-compute ng FCR ay feeds consumed divided by final weight minus initial weight. Ang target na FCR sa isang pambentang baboy ay sa pagitan ng 2.4 to 2.6. Kaya kung ang FCR ng isang baboy ay mababa, ibig sabihin nun ay mas matipid ito sa pagkain. Ang ADG naman o Average Daily Gain ay ang binibigat ng isang baboy bawat araw. Kung mas mataas ang ADG, ibig sabihin mas mabilis lumaki ang ating mga baboy. Base sa Swine Production Performance in the Philippines, ang target na bilang ng maibebentang baboy mula sa isang inahin ay 20 kada taon. Makukuha ang PSSY o Pig Sold per Sow per Year ng isang babuyan sa pamamagitan ng farrowing index, bilang ng ipinanganak na nabuhay, pre-weaning survival rate at post-weaning survival rate. Ang pag-compute nito ay farrowing index times bilang ng mga ipinanganak na baboy times pre-weaning survival rate times post-weaning survival rate. Pinapakita ng mataas na PSSY ang magandang kabuuang produksyon ng isang babuyan. Mas mataas na Pig Sold per Sow per Year or PSSY, mas maraming benta. Kailangan lang tamang pagre-record ng kalagayan ng mga baboy sa farm para masiguro ang tamang paglaki ng mga baboy. Atin namang alamin kung magkano ba ang kakailanganin para magsimula ng isang farrow to finish operation.
Para sa isang farrow to finish operation na may 10 sow level, ito ang mga kailangan mong puhunan. Meron tayong tinatawag na fixed at working capital, kung saan ang fixed capital ay ang puhunan na kinakailangan mo sa pagpapagawa ng iyong babuyan at working capital naman ay nakalaan para mapaikot mo ang iyong negosyo. Tinatayang ang kailangan na puhunan sa isang inahin mula sa bilhinto hanggang sa maibenta, ang unang mga baboy nito ay 150,000 pesos. Ngunit ito'y nakadepende pa rin sa presyo ng mga materyales sa lugar kung saan tinatayo ang babuyan. Kung kaya't sa isang 10 sow level farrow to finish operation, ang kinakailangang capital ay humigit kumulang 1.5 billion. Subukan naman nating i-compute ang maaaring kitain ng isang 10 sow level farrow finish operation sa pamamagitan ng pag-compute ng mga gastos sa isang cycle ng inahin at mga baboy na inaanak nito. Ang pagbubuntis ng inahin ay tumatagal ng 114 days. Ito'y kakain ng average na 2.5 kilos per day o gagastos ng humigit kumulang 6,500 pesos para sa pagpapakain ng Mama Pro Developer para sa kabuuan ng pagbubuntis. Samantalang humigit kumulang 3,500 pesos naman ang magagastos sa pagpapakain ng 4.5 kg ng Mama Pro Milk Maker araw-araw para sa nagpapasusong inahin mula manganak ito hanggang iwalay. Karaniwang tumatagal ng 30 araw ang panahon na ito. Tinatayang 500 to 700 pesos naman ang magagastos kapag pumasok na ang mga inahin sa dry period hanggang sa sila'y muling bulugan. Ang mga ito ay pinapakain ng 2.5 to 3 kg ng feeds kada araw sa loob ng 4 to 7 days. Ang buong gastos sa pagkain ng isang inahin sa isang buong cycle ay humigit kumulang 10,500 pesos. Ang gastos na ito ay maaring magbago pa rin, depende sa paraan ng pag-aalaga at presyo ng pagkain sa lugar. Para naman sa medication ng isang inahing baboy, may mga Yunaco products tayo para matulungan ang pagbuti ng kanilang kalusugan at mas mapaganda ang kanilang performance. At sa abot kayang halaga pa, ang kabuuang presyo ng medication ng isang inahing baboy ay nasa 300 pesos lang. Kasama dito ang pagbabakuna ng Coglapest na isang hog cholera vaccine, pagpupurga gamit ang latigo na isinasagawa sa 110 days ng pagbubuntis at pagkatapos iwalay ng mga inahin. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng antibiotics pagkatapos manganak at mga bitamina katulad ng Bexan SP at Genvet ADE. Kung ang mga inahin naman ay dumaan sa artificial insemination o ang proseso kung saan ang isang inahin ay susumpitan ng similya. Gagastos ka ng approximately 1,000 pesos para sa similyang pangkasta. Ang artificial insemination ay ang makabagong paraan ng pagpapadami ng baboy. Ang kabuuang halaga ng magagastos sa isang cycle ng inahin ay tinatayang 11,800 pesos. At kung ito'y manganganak ng 10 biik, ang cost of production ng isang biik ay nagkakahalaga ng 1,180 pesos. Ang sunod naman na aalamin natin ay ang gastos ng mga biik hanggang sa sila ay mabenta. Ang mga biik na sumususo ay kailangan pa rin pakainin ng Early Wean Immunobooster upang mapunan ang nutritional gap at maabot nito ang genetic potential. Makakaubos ang mga biik ng 1 to 1.5 kg ng pakain hanggang sa isang linggo matapos silang iwalay at ang gastos dito ay nasa 100 to 150 pesos. Siyempre, kakailanganin din ng tamang medication sa 5 to 30 days na mga biik. Ang kabuuang halaga sa medication ng mga biik sa panahon na ito ay umaabot sa 180 pesos. Murang-mura para sa kalidad ng medication ng mga baboy. Kabilang na dito ang pagbibigay ng Apralite panglaban sa pagtatain ng biik, Jectran Premium para naman makaiwas sa anemia, Coglapest bakuna laban sa hog cholera, at Bexan SP upang mas maging malusog ang mga biik at mabilis lumaki. Kaya para sa mga medication ng inyong baboy, sagot ka ng Yunaco. Pagkawalay naman ng mga biik, may iba't ibang paraan sa pagpapakain sa mga palakihing baboy. Maaari nating sundin ang Tigrolac Feeding Program. Pwede rin naman tayong sumunod sa karaniwang practice ng karamihang magbababoy kung saan nagtatalaga na lamang sila ng eksaktong bilang ng sako na ipapakain sa mga palakihing baboy. Halimbawa, kada isang baboy na bagong walay ay bibigyan ng isang sako ng Early Wean Superstart, isang sako ng Pigrolac Premium Hog Starter, 1.5 sako ng Pigrolac Premium Hog Grower, at isang sako ng Pigrolac Premium Hog Finisher hanggang sa sila ay maibenta. Kung susundan ng ganitong practice ay gagastos ka ng kulang-kulang 6,000 pesos para sa pagkain. Sa mga ganitong edad ay kakailanganin pa rin silang purgahin ng latigo, bakunahan ng Coglapest laban sa hog cholera, bigyan ng Bexan SP para sa mabilis na paglaki, at Digestiaid 4X para sa mas magandang pagtunaw ng pagkain.
Ang halaga ng lahat ng ito ay approximately 80 pesos. Sa kabuuan ng gastos o ang cost to produce ng isang pambentang baboy gamit ang pamamaraan na ito ay humigit kumulang 7,500 pesos. Target nating maibenta ang mga palakihing baboy sa timbang ng 90 kilos at kung ang live weight price ay 105 pesos, ang isang baboy ay nagkakalaga ng 9,450 pesos at kung ibabawas natin lahat ng gastos, ay maaari tayong kumita ng halos 2,000 pesos sa isang baboy lamang. Kung fully operational na ang isang 10 sow level farrow to finish operation, makakapag-produce ito ng 16 heads ng pambentang baboy kada buwan. Kung kaya't maaring kumita ito ng 32,000 pesos per month o 384,000 kada taon. Mas madali ka nang kikita dahil ngayon, may knowledge ka na sa kung paano ba ginagawa sa isang farrow to finish operation. Ito naman ang ilang testimonial galing sa isang katulad mo na nais magnegosyo at ngayon naging successful na. Panoorin to. Mga kabayan, inaanyayahan ko po kayong pasukin ang negosyo ng pagbababuyan. Napakabilis po ang asenso rito. Ang importante lang po ay may hilig kayo sa pag-aalaga ng baboy at sa alam niyo ang inyong ginagawa. Ako po ay nagsimula lang ng 10 inahin at makalipas po ang 3 taon ay naging 130 na po ang aking inahing baboy. Gaganda ang negosyo mo, lalo na kung ang gagamitin mo ay Pigrulac Premium Hog Feeds. Salamat po. Ako po si Arcel Dangalio, Jambi Piggery po. Inaanyayahan ko po kayo na magnegosyo, mag-alaga ng pagbababuyan. Kamukha po namin ngayon. Nag-start po kami ng 20 sow level. At ngayon po, after 3 years po, at katulong po ng Pigrulac Feeds, ng hog lines, ngayon po ay nasa 60 sow level na po kami. Iniimbitahan ko po kayo na gumamit po tayo ng produktong Pigrulac para po sa ating mga babuyan at para po maging maunlad tayo. Kamukha po ng aming pagbababuyan ngayon na naging successful po kami dahil po sa tulong ng Pigrulac. Maraming salamat po. Laging tatandaan na ang buhay ay weather lang. Pero sa pagnenegosyo ng babuyan, ang buhay ay pwedeng wealthy rin, kaya pigkitaan natin. Kasangga mo siyempre ang Yunako dyan.